kasama natin ngayon ang bumubuo ng pinakaunang trading competition sa buong Pilipinas. No, ito yung tinatawag na Crypto Esports League, no, trading competition. Ano ang mangyayari nitong July 30? Naging iba yung mechanics niya. Before kasi ang mechanics natin is 1v1. Ngayon ginawa natin siya. Nag-evolve na siya into 5v5. And anong platform ang gagamitin nyo? Right now, we're going to use Ultima Markets. Ultima Market. So, yeah. Forex to. So, ibig sabihin pala, guys, tumatakbo na tong competition. Yes. No? Nagsisimula na. Start na siya. O di dapat pala mapag-usapan na natin yung data nila. FX Samurai. Holy sh... Ang all girls. No? All girls. Ito yung Luna, tama ba? Luna. Malalaman ba natin kung laging tama ang mga babae? Parang ibang podcast yan. Ay, ang kalupal. Maganda tong ginawa ng Team Luna eh. Kasi syempre, alam natin na this industry is dominated by male, di ba? More on analysis talaga eh. Pero gusto din natin makita na paano ba talaga mag-trade ang babae. Yan. What's up mga kabit? Marvin Favis here. And of course, very exciting yung ating podcast today. Kasi kasama natin ngayon ang bumubuo ng pinakaunang trading competition sa buong Pilipinas. No, ito yung tinatawag na Crypto Esports League, no, trading competition na ako mismo umattend ako nung first season nila. And ngayon, medyo iba yung magiging mechanics kaya mas exciting. Ang balita ko magkakaroon daw ng 5v5 kung nanonood kayo ng mga competition ng ML or esports or mga games, no? Ito talaga yung exciting. Hindi ko alam kung paano, kaya nga in-invite natin, walang iba, kung hindi si Brother Eman, yes, ang founder ng Crypto Esports League, and syempre kasama niya si Prof Top at saka si Fab B. Yan, sila yung mga magiging commentator ng Esports League. Now, gusto naming malaman ano ang mangyayari nitong July 30. Tama ba? Yes, July 30. Ano kakaiba rito sa trading competition na to compared dun sa dati? Ayun, so thank you first of all, maraming salamat Boss Mar for inviting us. Alam ko sobrang busy ka pero nagano pa rin ng way, bigyan kami ng time, and Yes. really appreciate it yung itong venue and the team behind this. So, for our Crypto Esports League sa dadating na July 30 sa Brooklyn Warehouse, naging iba yung mechanics niya. Before kasi ang mechanics natin is 1v1. Ngayon ginawa natin siya, nag-evolve na siya into 5v5. Wherein, hindi lang nakasalalay sa isang tao ang profitability. Dito, you have to work as a team. Because in trading, we all know na pag mag-trade ka mong isa, sarili mo lang ang kalaban mo. But this time, what if may team ka, it could be pwede siyang double-edged sword sa'yo. It's either na ikaw yung maging reason ba't natalo yung team mo, or ikaw din yung maging reason kung bakit aangat yung team ninyo. Tama. Yes. So from there, very exciting yung mangyayari sa competition because dito din makikita nila na pwede rin pala ang trading as a team. Because if you're going to trade as a team in real trading, mas mapapadali ang proseso nyo and mas mataas ang chance ng profitability. Which is, yun ang ipoprove natin kung ganun nga ba ang mangyayari sa susunod na competition this July 30. Okay, tama. So, 5v5 Yes. ang mangyayari dito. Yes, And ako, agree ako sa sinabi mo kasi like nung nag-start ako mag-aral ng trading, ako lang mag-isa ang bagal ng progress no? Ngayon, mapapatunayan natin na kung mas marami kayo, lalo naman, mga community ito maglalaban-laban. No, kung mas marami kayo, mas madaling aangat or possible na magkaroon ng teamwork, mas malaki yung maging profit. No, kasi 5 iba-ibang strategy or 5 mga tao to Sino-sino ba to mga to? Yung mga 5 na to. I believe malalaking grupo to, malalaking community to. Malalaking community. Actually, ilan sila, coach? 6 or... Anim. 6 yung makukuha. 6 ang makukuha. So, we have 7 teams right now. We have from the FX Samurai. Sino pa ba yung yung nag-back out? Which is si Mochi Web 3. Mochi Web 3 sila, Big Big Daddy. Daddy. Big Daddy Big Ducks. Daddy. Meron din from Hideout na 2 team. Yung Hideout Alpha, yung men's team. Then Hideout Luna, yung nag-iisang all girls team. Wow, nakita ko nga yan. Sa Crypto Esports League.
Then, sino pa ba coach yung ano? Conquerors. Conquerors. Group Yung nila Nathan. Nathan. Dirty Hands. Yung kamukha ko. Nathan. Suiko. Si Nat. Okay. Si Natsuiko. Kamukha ko. Actually, yung fit ko, Natsuiko inspired. Okay. Sino pa, coach? Dalawa pa. Fortune Group. Fortune. Sila Crypto Fortune. Sila. Crypto Fortune. Okay. Yan, sakto na. So far, yun yung mga team na maglalaban sa dadating na ditong itong qualifiers natin. And from there, syempre kung mababawasan yung team, liliit din yung team na maglalaro at maka-qualify. So let's say sabihin natin, originally ang naglalaro na team 10. So, from us, hindi kami nag-expect na mag-stay talaga yung mga team na yan kasi, syempre, biglang may mga something, mga ganun. So, as a founder, hindi ako nag-expect. Kaya for me, parang binibigyan ko pa yan ng time na hayaan lang natin kung sino yung bibitaw. Tapos, from there, naging 6. So, kung 6 na lang yung natitira na team, yung magiging qualifier nun, possible, maging 4 na lang. So, nag-a-adjust yung qualifying team na makakapasok sa July 30. Okay. So, meron pang parang elimination. Yes, may elimination na pa nangyayari rin. before the event mismo. Yes, Tama ba? Yes. So, gusto ko lang maintindihan, during the competition, papaano siya nag-work? Kasi 5 sila eh. Dati, nung sumali ako ng competition, ubusan siya hanggang maging 1. Hanggang maging 1 champion, no? Matira. Shout out kay Brother Ultimate X na champion ng first season. Di mo ba siya shout out si Brother? Shout out, Ultimate X. So ano ba ang this time ano yung mechanics? 5 ang mananalo. Paano mangyayari na nanalo silang 5? Ano yung Ito yung maganda pagbabasehan? dyan, coach. Ayan. Smarbs. Yung isa sa mga changes ng trading competition ni CEL ngayon is yung score as a team is not based solely on the profit. So, meron siyang formula, di ba coach? Meron siyang formula na yung score nila, mas malaki yung parang bigat nung drawdown Okay. compared dun sa profit. Like, ang computational score is percentage of profit. So, kunwari, 1% is 1 yun. 1 point minus 2 times percentage of drawdown. Okay. So, kung nag-negative 2% sila na drawdown, times 2. Times 2, coach, no? Yes, correct. Times 2. 4. 1 minus 4. So, negative 3 yung points nila. Okay. So parang mag-iingat ka dapat na mag-drawdown ka ng medyo malaki. Yun yung Tama ba? iiwasan nila. Yun ang iiwasan mo. Kaya dapat medyo sniper entry or quality entry yung mangyayari. Mapili, kumbaga. Kasi sa totoo naman, madali naman talaga mag-profit anytime i-close mo yan pag nag-positive eh. Pero yung control nung drawdown, doon magmamatter. Doon magkakasubukan. Doon magkakasubukan kung talaga bang quality entry yung ginawa mo. 'Di ba? O yung tinake mo. Maganda rin kasi nafi-filter niya yung mga tao na pagka-start ng competition, bumabakbak agad. Oo. Kasi yung iba, usually sa mga trading competitions, makikita mo yung rankings up agad ng neto, ang taas. Pero kasi, kung ganun kabilis sila umangat, may potential risk din na ganun din sila kabilis bumaba. Yes. Oo. Kasi ang laki nila mag-risk. Tama. Which is, ayun yung parang isa sa mga pinakailangan nilang iwasan. Kasi, pag na-blow mo yung account, pwede ka mag-refill ng account mo, pero negative 40 points agad yung equivalent ng blown account. Okay. So 5 siya ina-add by points ng 5 tao. Yes, Parang nagko-compound ganun siya. mangyari. Nagko-compound. Plus Nagko-compound. minus lang siya. Meron bang time limit na katulad before na 1 hour, 1 hour, 1 hour or the whole day? Disqualifiers, Oo, paano mangyari? 14 days, no? 14 days disqualifiers. Technically, it's 10 days kasi ang pull out na namin ng data will be on July 27. 27. So, ayun. Para maging clear din sa lahat na parang let's say parang ingress-egress yung mangyayari. Okay. Para clear na lahat ng data tapos ipopost na namin and then mapag-prepare na rin sila if ever they're also qualified. And
syempre, i-announce yun mismo doon sa competition. Hindi nila malalaman. Doon nila mismo sa competition. Kailangan nila malalaman yun. pumunta. Kailangan nila pumunta. Okay. Okay. So, kumbaga may kaba-kaba sila kung ano yung mangyayari. Alright. So, anything to add, like, ano bang dapat abangan nila rito? May something ba na pakulo pa? Or exciting na dapat abangan yung mga tao bukod sa mga nabanggit? Meron pa ba kayong gusto i-add? Siguro from my end naman, kasi we discussed the technicalities, we discussed kung ano yung meron sa esports na trading. Siguro idagdag din natin dyan yung pasok namin as newcasters, ako, si pare, na mas lalo magiging enjoy yung mga non-native sa crypto. Kasi nandun yung tanong, ano bang exciting dyan? Is the chart. So, ano yung dadali namin sa table, sa discussion, together with Fabi, syempre, kung paano namin ano ba term dito? Gagawin nating layman's term, idadissect, at gagawin nating mas playful, no? Kasi hindi lang siya basta charts. It's going to be something na very dynamic, and abangan nila yun, lalo na pagdating ng July 30 on-site. Yes. Maganda yung nabanggit mo kasi hindi naman lahat ng manonood nito is knowledgeable about trading. Saka yung mga terms medyo malalalim na ano yung sinasabi nila, lalo na yung mga commentator. So kayo talaga ang magpapaganda ng laban. Speaking of exciting, gusto ko rin malaman ano ba yung mga premyo ng mga mananalo, which is yan yung syempre gusto namin malaman. Ano yan? Diba? Para manalo kami, ano yung Entitlement. pwede bang malaman? Entitlement. Grabe naman yun. So, ayun. Basically, syempre, number one, pwede ka magyabang hanggat wala pa yung next competition. Okay. Kung ako mag-champion, 1 month ko iyayabang yun. Mga 1 taon. Actually, maganda yun. No? Tapos yung mga kunyari, may 5 seasons na kayo. Siyempre, may lamang champion na. Yeah, Pwedeng sila rin 5 maglaban-laban para alam nila natin kung sino yung pinaka-champion. Best season na diba? champion. Oo, Yes, parang exactly. ganun. Grand champion. Tsaka ano din, Boss Marv, kung mapapansin din natin, what's exciting is with CL, nag-i-evolve yung mechanics niya. Okay. Kasi before mabuo yung CL at nitong new season this July 30, nag-compete din kami ni Fab sa trading base. So, nagkakaroon kami ng parang brainstorming idea. Okay, ito na ganito. Kasi yun nga, sa mga regular competitions, puro demo, gaya na sabi niya kanina, bakbakan agad. Syempre, pag demo at bakbakan agad, how can we determine na talagang profitable yung nag-champion dyan? Which is, in reality, pwede kang kumita, pero yung next step ba nun, na-equip mo talaga o binalik mo lang? So that's the exciting part of the Crypto Esports League. Next is, another exciting part is, syempre, itong mechanics natin dito sa online, which is yung technically 10 days, iba ang magiging mechanics pagdating nila doon sa live. Okay. Iba ang magiging mechanics. So, kumbaga, is a best of both worlds nung dito, pinoprove natin how they are consistent sa rules pagdating sa pag-follow, and doon sa main event natin, bakbakan ulit Okay. sa paghahanap ng mga setups. Alright. Nako, excited ako makita kung sino to mga sasali. No? Kasi yung iba dyan, kilala ko talaga na magagaling na traders. Especially sila Crypto Fortune, nakakasama ko na yan sa Binance. Wala pang mintis yun, si Fortune. Si Fortune. Sa mga trading competition, no, nasasalihan niya lahat. Active si Crypto Fortune sa mga active siya sa pagsali ng mga competitions. Regardless kung anong competitions sinasali niya Oh, talaga. yun ang maganda. Oo, mabait yan. Shoutout sa'yo, brother. And anong platform ang gagamitin nyo? Right now, we're going to use Ultima Markets. Ultima Market. So, yeah. Forex to. Forex to. CFD. Yeah. And they have the lowest trading fees. Kaya sila din yung napili namin na gamitin ngayon for Ultima this competition. Markets. Ultima Ayan. Markets. Oh, yung mga wala pang Ultima Markets, ha? Bigla nag-promote ng link, Wait no? yung link ko. Link sa description. Hindi, ako kasi personally ginagamit ko rin talaga yung Ultima Markets sa EA ko. And maganda naman. Okay naman siya, no? Siyempre, low spread pa rin tayo titingin pagdating sa mga EAs. So, may specific currency ba tayo na ititrade? Wala naman. Wala na. Wala. During the competition, any. Lahat ng available sa Lahat ng doon, available diskarte na competition. labas. Okay, so guys huwag niyong kakalimutan sa July 30, Brooklyn Warehouse, 1 p.m. Pwede na kayong pumunta
para manood ng trading competition. And I think pag-uusapan din namin, abangan ninyo itong Yung data data. na nangyari ng qualifier. Naku, ito ang pinakamatindi dyan, guys. So makikita nyo lahat ng data ng mga sasali, yung mga traders, and yung teams nila. Okay? Ang Wave 3 wala, no? Hindi sila... Wala. Wala si Wave 3 Boss Marbs eh. Bale, they named their team as parang Conquerors. Si Daryl yata, si Big Boss. I'm not sure. Pero ayun, ang kasali ngayon is kasi sila Hideout Luna, Hideout Alpha, TFG sila, Crypto Fortune. Mazal. Mazal. Yung nakalimutan. Sorry, Mazal. Sorry, Mazal. Baka wala. Sino tong Mazal? Parang... Mazal, sila Sila Harvey. Preta, sila Ketsu, Shujin, Yun yung si Mazi, and sila Isura. So, mga Japanese name, persona. Tapos sila FX Samurai, Conquerors, and OnlyFans. Samurai. OnlyFans. Ayun, maganda yun, yung mga OnlyFans. team. OnlyFans. Baka maganda ang ponduhan dun sa OnlyFans. Maganda bigayin, Boss Oo, Marv. maganda bigayan dyan. So yun guys, abangan ninyo. Anything to add guys? Yan, Boss Marv, so far yun lang. Later, siguro excited na ako pag-usapan natin mamaya yung Yung mga data nila. mga data nila. Ano ba yung nangyari? Sinong ahead? Okay. Sinong ahead? So guys, ito ang susunod natin. Yung portion na yon is all about the data ng mga sasali. So abangan nyo sa next episode natin. So yun lang muna. Thank you so much guys. Game na tayo sa next batch. God bless. Crypto Esports League. Right now, nandito tayo sa ating venue. So, itong event natin ay gaganapin sa July 30. Tara, samahan nyo ako. Okay, so nandito na tayo ngayon sa venue. So, ito yung magiging ating reception. So, sinigurado namin na malaki yung magiging venue because on our previous Crypto Esports League event, is medyo naging masikip siya and we want to make sure na spacious, mas komportable makagalaw yung mga tao, especially yung mga traders. So, kung makita natin, meron na tayong mga screens and mga monitors na naka-ready. So, dyan ipapakita yung mga charts, yung mga trades ng mga magko-compete. And sa sobrang laki nito, mapaglagay tayo ng other exciting activities, especially para sa mga kasama ng mga traders. Siyempre, habang nag-trade yung mga competitors, alam namin mahalaga din yung well-being at oras ng mga kasama nila. So that's why we decided na magkaroon ng iba-ibang activities. So dito, meron din tayong mga billiard, kakaroon din tayo dito ng golf simulators para we can warm up yung ating mental state habang naghihintay sa mga setups. So tara, pakita ko sa inyo. And dito naman, ito yung lodging ng mga traders kung saan set up nila yung mga devices nila habang naghihintay sila sa turn nila doon sa ating main event, which is dito gaganapin. Dito sila maglalaban-laban sa gitna. Right now, this venue is under renovation. Saktong-sakto, once na ma-renovate to, mukhang fresh na fresh yung venue. So, dito magko-compete sa gitna na to yung mga traders. I just want you guys to imagine nandito yung mga computers nila and they will compete for the finals, which is yung 5v5 natin, and to win and be the grand champion. So ayun, I invite everyone sa ating Trader Fest na gaganapin on July 30, 1 p.m. dito sa Brooklyn Warehouse. So ano pa hinihintay nyo? Sign up na and see you. So ibig sabihin pala guys, tumatakbo na tong competition. Yes. No? Nagsisimula na. Start na siya. O di dapat pala mapag-usapan na natin yung data nila. Kasi gusto ko malaman kung ano na bang status ngayon. Bigyan nyo nga kami ng Pwede. info. Overview. Oo, Okay, overview. Ano na overview. ba nangyayari? So, overview natin ngayon, syempre, kailangan mo natin malaman sino ba ulit yung team. Recall lang muna ulit natin kung sino yung mga kasaling team at natira. Ang mechanics kasi natin ngayon, 10 teams, tapos 6 ang kukunin. So, kung na-eliminate or nag-back out yung team, basta kung sino yung natira sa 6, yun na sila. Okay? Yun na sila. Yun na. 6 ang matitira sa July 30. 30. Oo, Yes. July Okay, 30. sige. So, sino ba tong mga to? Okay, na currently active ngayon. So, nandyan si Hideout Luna. Okay. Next, si Hideout Alpha. Yun. So, parehas na dalawang team to galing sa Hideout. Next, TFG. So, sa mga hindi nakakalam ng TFG, ito si Crypto Fortune, Ever, Fortune Elon, Fortune Kivki, Rapu. Di ko mabanggit yung pangalan eh. mafia na. So, sa Hideout Luna naman, sila Ella, sila Irene, si Ara, Kyla, and si Tesla. So, sa Hideout Alpha naman, Trader Nikki,
Natsukashi, Lupin, Murasaki, tsaka si Jin. Sa Mazal, the team sa Mazal consists of Isora, Mazi, Preta, Shujin, at Ketsu. FX Samurai, Alamis, Amarant, Daddy M, Player One, tsaka Sponge. Mga OG. Mga OG. Pilot So, Cup Oo nga ba? eh. Mga kalaban natin yan Pilot. last time. so Conquerors, si Dariel or Daryl, Goldmine, Hans Trades, Mikey, Student of Wave. So, ano din? Uy, parang mga sa Wave nakaraan 3 din. yan. Oo, sa Wave. Parang Wave 3 nga eh. Wave No? 3. Parang Wave 3 nga. So, next is Only Funds, sila Aldrin, hindi Crypto Fortune Ibang Aldrin yata to. Aldrin, Dirty Hands. Okay. One Execution, Ray, tsaka Red Candle. Si Ray lalaro ulit. Si Ray. Laro ulit Kasama siya. rin siya last time. So, next is, ayun, Mochi Web 3, Big Daddy, sa team ni Big Daddy Ducks, si Arky, Don Calmado, Goreishi, Ryzen, tsaka Road to Millions. So, yun yung mga kasali na team. Eto, lumabas na yung data from their trades and pinrocess na namin. Ganda yan. So, maganda siguro, pakita ko muna kung ano yung magiging reaction ng ating shoutcaster who's very fond of the technical part. Kasi sa shoutcasting natin, consist of 3 people to eh. Number 1, si Fabi. By the way, si Fabi pala, 3 times trading shoutcaster. ayun, 3 times siya. And also, 10 times and beyond, prop firm, withdraw all day, every day. Kumbaga guys, Fabi no doubt lagi profitable trader talaga, no doubt. Suki, no? Nung Araw-araw pasado. ayun, araw-araw pasado. Grabe Hindi pa naman. tapos yung weekend na. Okay, done for the day. Tapos si Prof Top naman will be the one who will interpret everything, lalo na kung mga medyo technical yung mga discussion, siya yung mag-layman's term. Yeah. Ayun, so, sino ba ang gusto mo mauna sa ating reaction? Umpisahan mo na natin siguro. Hindi, sino ang unang team na titignan? Ayan, unang team na titignan natin ngayon ay si FX Samurai. FX Ayan, Samurai. FX Samurai. So, tignan natin, no? So, ipapasa ko na yung data. Tingnan niya, FX Samurai. Zoom in on the Zoom in natin yung reaction Yung ni... data is per trader. Or buong per team na. Buong team na. Nandun din yung individual data Ayan, nila. So, ipa-project natin. Oo. Nawala yata. Ay, ito. FX Samurai. Holy Maganda ba ang nangyayari o ano? Ano man sa tingin mo? What are we allowed to say? Oo. Ano to? Okay lang yan. Kaya pa. Kaya pa habulin. Kaya pa po rin. Kaya pa habulin. Check mo, Kaya pahabulin, teka. Words of encouragement. Diba? Okay. Kaya pa yan, guys. Kaya pa habulin. Volatile lang market. Pero ang drawdown kasama sa computation, di ba? Sabi- Kasama. Pamakita ko din sa iyo, Boss Marv. So, Nagulat ako. yeah. Okay. Ina-absorb ko kasi parang sila hindi pa nila na-absorb yung shock na nangyayari. Oo. So, may mararating pa. Hindi, tsaka unang team pa lang yan. Unang team Unang pa lang. team pa lang. Malay natin, mas may worse. Oo, baka may mas first pa. Oo. Okay, si Boss Marv. Sige. Patingin Boss niya, Marv, check natin yung data. Hindi pa sagad eh. Hindi. May sasagad pa eh. Nakikita na to ng viewers natin, naka-project na diyan. Kayo, nauna pa kayo nakakita sa akin. So, parang mabigyan ko kayo ng context, Boss Marv. Okay. Pag plus 40 ka and beyond, sobrang taas ng points Taas mo. ng points mo nun. Saan mo titingnan dito? Di Oh, ba? yan. Ito. Pero pag below Negative. ka, pag negative ka, Okay. kamot ulo, tsaka lagapak talaga yung Pag ganito performance. ba, kaya pa to? Or medyo... Magre-refill yung Magre-refill account. na. Yung negative 40 kasi, Coach Okay. Mars. Ibig sabihin, na-blow nila yung account. Yun nga eh. $50. Okay, next tayo. Next Diba? team. Let's leave it at that. Oo, yun doon na muna. So, ano masasabi mo sa ganyan Hindi na pa- performance? Hindi, maybe, Hindi pa tapos eh, no? di pa tapos eh. tapos Baka eh. hindi Hindi pa sila tapos. para sa long-term trading Hindi pa sila pa yun na sa competition. Oo. Malay nyo, mga scalp gods pala yan.
Oo, yan. kasi Diba? it's the format pa rin eh. Yeah, pero kailangan kasi mag-adapt ka sa mechanics ng competition. Yes. Kung ano yung nilatag sa'yo na... Ganon, tama. Totoo yung sinabi ni Coach Marbs. Kasi ako, kunwari, sumasali ako competition. Pag alam kong hindi para sa akin yung rules, hindi na ako sumasali. Kasi, Talaga? ba't ko may pipilit? Hindi nga ako ganyan eh. Oo, talaga. Hanap ako ng compatible para sa akin. Tama. Diba? Maybe it's not for them, pero buti Possible. anim na lang. And di pa natin alam eh. Malay natin may prove pa sila na Yeah. Kasi ang the thing with mechanics din naman, ano siya, parang sa game, 'di ba? Hindi ka lang one life, meron kang three lives. Yes. Totoo. Meron kang three lives. Kaya pwede pa silang There's always room to... Oo. Replenish. Yes. Replenish. Totoo. Baga may ano pa, may A bad day may is just a bad day. Yes. Agree Nangyayari naman yan. ako dun. Agree ako dun sa sinabi ni brother Fabi. Kasi nung last time sa esports, hindi ko naman yun yung way ko mag-trade eh. 'Di ba? Very tight lang yung time. Kunyari, day trader ako. Tapos scalping yung okay na strategy dito. Ako lang kasi, gusto ko lumaban. Palaban ako eh, kahit anong ilatag mo sa akin. Gusto kong itry. Diba? So, anyway, Let's go with second team. Gusto ko lumaban. Ano natin? palaban tayo mo. Wala, lisisto kahit ano pwede. Oo. Dadasal lang muna si Bakol. Kumbaga, ano bang mawawala? Bahala na si Lord. Oo, libre Bahala naman si eh. Lord. Hindi tayo mawalan, lagi naman meron eh. Omsim. Libre Add ko lang din, no? Kasi yung Boss Marv, sa ganitong competition, syempre, ano rin to reflection din on how you take commitments eh. Yes. Kasi syempre, nag-commit ka sa ganito. For example, nag-commit ka sa isang trading competition. May part din at some point na parang withdraw na ba ako? Kaso hindi, naumpisahan ko na eh. So, yun din yung tinetest dito. Pag nag-commit ka sa competition, pag inumpisahan mo, dapat tapusin mo rin siya. Yes. No? Tama. Dapat tapusin mo rin siya kasi paano mo ma-measure yung... Though hindi ka naman ma-measure sa ganitong competition lang, but it's a test. Yes. It's a test, di ba? Hindi lang siya test ng skills mo sa trading. I would say it's also part of character. Character, yan, yun, character. Tsaka yung kung leader ka ng community, ito ba ang ipapakita mo? Exactly. Yun lang naman sa akin. Kasi team sport na to eh. Exactly. Hindi na ikaw na lang. So Exactly. more of into that. And let me remind you guys, ang trading, hindi lang naman to puro strategy. Napakalaking part ng character ng isang tao. Nagre-reflect yan Yes. doon sa market. Tsaka ano to, Coach Marbs, team play. Team play pa. Team. Oh, Team may play. teamwork pa. Ayan, check naman natin yung second group. Second group Ayan, tayo, excited Coach. ako. Anong group to, Coach Eman? Maganda ba banggitin niya, Oo, magbabanggit. guys. Yan. Ano, Bagitin Kasi mo, medyo Fabi. controversial to eh. Si Fabi. Medyo controversial. Parang kilala ko na. Yan. Medyo controversial. Medyo. Kilala Kasi, ko na. ano guys one of the reason kung bakit ginagawa natin yung crypto esports to showcase din na kumbaga tutulungan namin kayo na i-prove na magaling kayo. Yes. 'Di ba? Kumbaga yun yung promise ng Crypto Esports League na meron kaming resibo na yung trader na nanalo dito may data. Yes. May data siya. Kayo na bahala kung mag-judge nun na chamba ba siya or hindi. Screenshot Pero lang data. ba? Pero data ang ibibigay namin sa inyo. Kayo na bahala mag-interpret. So, speaking of data, itong next team na to, ayan, ay babanggitin Uy, ni Fabi. team. Mochi Web3. Kila Big Daddy Ducks. So, itong team na to, Coach, nag-withdraw Oo. sa competition. Nag-withdraw sa competition. Nag-withdraw sila. Oo. Nag-back out. Bakit daw? Yun ang tanong. Bakit? Yun ang hindi namin malaman na rason. Pero check natin yung data nila ngayon kung Yan ba yung dahilan? yun ba yung dahilan dahil Oo. hopeless na yung position nila at the competition or dahil may personal reason. Pero yung Fabi, gusto ko lang linawin, before sila nag-withdraw, nag-trade na sila. May trades ng pinakita. Malalaman natin. May data Malalaman na. natin. Okay. team. Okay, ang data nila is current. Okay. So, medyo ano to? Medyo 50-50. Okay. Kasi 5 sila, 3 is walang trades, Okay. isa is na-blow up yung account. Okay. Hindi ko na babanggitin kung sino. Okay. And then yung isa is minus 20 points. So parehas
Minus pa din. Negative pa So, din. in total, minus 60 points 60 sila. points. In total. So, compared doon sa nauna, na minus 120 points, medyo ano pa to. Pero ito, nag-withdraw sila. Pero hindi natin masasabi na nag-withdraw sila dahil hopeless na. Kasi kung akong tatanungin, wala pang trades yung tatlo eh. Oo. Pwede pang mag-positive to, 60% na lang yung babawian. Hindi naman siguro na nung nakita na okay, itong dalawa, medyo negative na, baka tagilid na tayo. Gets. Okay, check Hindi natin rin na natin lang, Prof. masabi, no? Yeah. Di natin masabi. Whee! Basahin natin mabuti. Pero parang may naalala ko na post nila na magko-compete din ata or something. Hindi yan ang di ko alam. Hindi natin alam. Yun yung pwedeng... Okay. Kasi ito na yung data before sila mag-announce eh. Before Parang mag-announce, yun kasi data yung na. sequence eh. May existing na silang data tapos meron na rin silang trade. Tapos the next day, bigla sila nagsabi na ano na pala, okay na pala kami. Okay. Pero dun sa mismong July 30, part ito nung competition na kabuuan? Or Ay, hindi. Iba pa yun? Iba pa yun. Oh, so iba pa pala yun eh. Yes. Okay. Iba pa. To continue. dun So sa ayan nasabi. guys, pinoproject namin ngayon sa inyo yung data. So I think nakikita nyo na sa screen ninyo yung Kela Mochi. Mochi Web 3. Oo. So, nasabi naman mostly na ni Fabi, no? So, dadagdag ko lang from a newbie perspective or doon sa mga nanonood sa atin ngayon. Hindi natin makikita what happened behind the scenes because these are the numbers na pinerform. Yes. Whatever the reasons was for the withdrawal no, or pag-back out sa tournament, hindi to full-blown na masasabi natin performance issue or anything. Yes. But then again, meron tayong isa na hindi na full-blown nga yung account. Account. Binigyan. Tapos may isa na kalahati na. Okay. So, maybe hindi nagkaintindihan. It could be an internal problem kasi most teams, pwedeng first time mo silang sinalpak together, may sariling lakad yung isa. Marami kasi dynamics when working with a team. And this is the first time ever na meron tayong team play involved. Okay. So, pwedeng internal struggles, conflicts. 2, pwede rin nating masabing meron talagang miscommunication. Or 3, meron talagang personal issues na kailangan i-resolve kaya they wouldn't be able to move forward with the competition. Okay. Whatever route is the actual reason, we won't be able to know. But for now, as competitors, syempre, iba yung standards natin when sabi nga kanina ni Marvin tsaka niyan. Pag pumasok tayo, palaban tayo. We want to see it through to the end. So, whatever the reasons, we respect them. And at the same time, kung there are reasons kung bakit hindi tayo makapush through, we will respect those as part of the participants. But as organizers, what we can say is, syempre, we highly respect those who will see this through the end. Ayos. Wala kasi tayong ibang pwedeng pagbasehan bukod sa data eh. Data. Ito lang. Sa live performance, yan, doon mo Kung makikita. ano mang problema nila, ano na kami doon. Kanina na yun. Sa ito yung data. So para maintindihan nyo guys, before the event or before mag-start to, binigyan nyo sila ng accounts. So for 5 persons, tig-iisa sila ng Tig-isa account. sila. Na May magre-reflect $50. na lang yung magkano? May $50. $50 sa loob ng account. So sila nang bahala maglaro. Ready account na kumbaga Yes. parang demo. Alright. Sila yung nag-deposit. Sila rin na nag-deposit. Naka-sense siya. Okay. Sense account. Okay guys, i-project naman natin ngayon yung third team. Guys, anong data ng third team natin? Third team. Let's see. Sino the tong third team pala? Okay. Si third team is si Only Funds. Only funds. Only Funds. Maganda kaya ang bigayan? Yan. Maganda kaya ang bigayan dito? Dapat yan ang pinakamagandang bigayan. Sabay kami ni Prop Top. Only Funds. Yan guys. Check nyo. Hop. Okay. No? Okay. We have negative 80.11%. Negative 80. Alright. Yes. One of the players ng OnlyFans is na-blow up na yung account. Okay. Dalawa is negative 20. Halfway. And then yung isa is medyo break-even. Negative po. Ay ano lang siya. Negative 0.11. Okay. Sino kaya to? Huwag na natin sabihin yung pangalan. And then yung isa is no account data submitted yet.
So at this case, still pending, but we provided the data na their team is currently negative 80.11%. So pwede pa itong tumaas, pwede bumaba. So yeah, feeling ko puro negative yung ano, no? Oo, Coach? sunod-sunod ano. Puro negative. So winnable. Paano na lang? Paano pag lahat negative? Pauntian ng talo. Paunti, Oh, ano? negative Paunti ang talo. 120, negative Kasi 60, kung negative titignan 80. din natin yung mga data nila, if i-check natin, ano sila eh, up sila eh. Okay. Up sila. Kumbaga, Pero titignan natin, malaki yung- may gross profit sila oh. Malaki Kaso- yung naging drawdown. Exactly. Okay. Drawdown. Kasi Bago nga, sila umabot nagma-minus sa ng mataas drawdown. na profit, na drawdown. Because of that rule. Yes. Kaya sila ganyan. So it's tricky. So pag pababaan talaga ng ano. Sino ba pagandahan nag-isip ng ng rule na yun? The Ayan. founder. So, the reason kung bakit natin to Bakit ginawa? Yan. ginawa, kasi guys, syempre, kung gusto natin karirin yung trading, sino ba yung magiging kapartner natin dito? Of course, rich people, di ba? They're looking for talented traders. They're looking for data. They're looking for data. Hindi yan yung pwede mong i-hype mo lang na o sabihin mo na, okay, kumita ako ng ng $2 million. Hindi yan ma-hype. Ang hanapin sa'yo nun, data. Data. And if you want to succeed in this industry, you have to earn the trust of those people who's richer than you, which is ang hinahanap nila, facts and data. Hindi mo yan sila mauto na Uy, ito PNL ko. Oo, Yan, na ito yung ganyan, PNL ko. Tatawanan ka lang nun. So dito, if we really want to make trading as a career, then dapat data shows everything na, okay, this guy is profitable, kumikita talaga to, itong trader talaga na to is very talented. Kumbaga, yun ang hahanapin nila eh. For example, meron kang tindahan, nag-invest sa'yo yung isang millionaire or billionaire. Hindi niya titignan mismo yung kita lang. Titignan niya kung saan napunta yung pera. At bakit ganito yung kinita ng pera. Kasi alam niya, pag okay yung mga data na yun, eventually, results will follow. Yes. System will always play a role. Exactly. Totoo yan. Exactly. Results will follow. Kasi pwede man sabihin natin ngayon, sabihin natin si Boss Marv, di ba, nag-invest. Tapos sinabi ko, Boss Marv, kumita tayo. Eh yun pala, talo, umutang lang din ako para i-cover na, Ponzi na yun. di ba? So kumbaga, from Parang ano here, yan parang medyo ano Parang yan meron recent pang- issue yan sorry Boss Marv. Gumamit ng utang para Naalala palaguin. ko pa yung Kaso, mga, naman na biktima ako ng ganyan eh. Baka mamaya matulpo na naman. Magpatulpo na naman ako dyan. So to put it simply guys, etong competition na to, not just hindi lang siya ginawa para bigyan ng spotlight yung mga traders, but also to help them qualify na talagang legit sila Yep. by backing up them as by giving them and showing na ibaback up natin sila ng data na itong mga traders na to talagang performer, Yes. no? And aside from the competition and yung thrill and yung entertainment ng trading, nandito na rin yung education. May educate yung mga tao na ganun pala yun, hindi lang pala dapat kumikita ka. Kaya nga magkaiba yung profitable tsaka consistently profitable. Magkaiba yun, magkaibang mundo yun. Correct. So, at Totoo, least alam totoo. na natin. So, sige, moving forward, sino ang ating, fourth or fifth? Fourth na to. Fourth. Fourth. So, fourth, Siyempre, ang home court. home court ko. Okay. Home court. Home court ko ba yan? Home court. Tingnan natin yung mga Tingnan bata natin. natin kung ano. Anong team yan? Mas makita ko negative 200. no? improving, no? Yeah. 120 yung cup eh. 120. Guys, Uy, top one. kumbaga, yung mga points na to, hindi nito sinasabi na wala silang kinita. Actually, yung data, kung titignan natin, kumita sila guys ng up sila ng 5,000 USD, USC yung gamit dito. Up sila ng 5,000 USC, kumita sila. Pero, syempre, hindi kasi nagtatapos doon. Pwede mo kasi ibalik sa market yan eh. Kaya, consistency ang minimeasure natin dito. And with that, Okay. 14. dali na natin yon. Sino yan? Si Alpha o si Luna? The ladies first. Ganun? Tingin Or- ko, ito yung main eh. Alpha. Oo, Alpha. Sige. Main. Ready ka na? Main. Oo, tignan ko nga.
Live reaction to. Proud Daddy Fabs. Live reaction. Proud Daddy Fabs. Hop. Sisingit na rin ako. Not bad. Learning from the... Oo. Not bad. So, currently guys, the Hideout Alpha is negative 54.52%. Okay? So, ito yung current data nila. Across sa mga players, lahat sila medyo same yung ano, may negative 9 hanggang negative 12. Okay, check mo prop. Okay. Not bad. Interesting. Top 1 sila currently. Top 1. Top 1, top 1. Sa mga active, yes. Oo nga. Nandun sa range sa sinabi ni Fabi, no? So, alam mong may sistema silang ginagalawan na minamanage na yung loss dahil ito yung biggest deductions na possible. Possible. Ang Yun galing, yung isa no? kong naiisip eh. Kasi paano magdidikit-dikit yan? May range lang kayong ginagalawan. So, meaning, meron nag-uusap dyan. May communication. Hindi yung, bahala ka niyan. Basta, bahala kayo na yan. Possible, no? Sino Oo. kaya yung nagmamanage niyan? Sino ba ba? Sino kaya? Sa yun. Sana nandito. At least nakikita matanong mo nga, seryoso no? sila. Matanong nga, no? Ang Dagdag, significant din dito sa data na to, kung papansinin natin yung pattern, most of the previous data, yung drawdown nila, ano sila eh, whole number eh, 60, 80, 120. Dito, makikita mo, May point, butal point. siya, 54 point. Kumbaga, ibig sabihin, Minamanage yung ano. minamanage mabuti. Kasi may tinatawag tayong granular eh, granular data eh. No? Yung granular, basta granular. Nabulag. Okay. Yung data na yun. Okay, so sobrang detail ng data na yun, granular. Sobrang granule ng data na yun. Inaalagaan nila yung data na hindi ma-hit. So basically tingin ko, walang blow. Wala pang blown na. Walang blown. Silang, Oo. hindi pa sila blown. Di pa sila, wala pa parang silang... baka bukas pa United we stand. Divided we fall. Guys, this is not the final data yet. Yeah. Yes. And dagdag ko So, na rin, since invisible sa granular. data yung mga ganyan. Pero dito madederive, makikita mo, katulad nga yung granular data ang sinasabi. Hindi lang basta-bastang nagte-trade, kanya-kanya. Meron silang sinusundan. And more than just the profits, kasi yung profit kumpara sa iba, sabihin natin hindi ganun kalakihan. Pero in terms of score, they're meeting it currently top in terms of the current teams, no? Iba yung suspense nila dyan, malamang, nung binabantayan nila yan. May level of execution, may level of planning, and alam mong may gumalaw lahat. Kasi yung nakita natin previously, may hindi gumalaw. May no trades. May walang sinubmit. So, hindi pa natin sure. Ito talaga, alam mo, it's a team effort, and alam mo talagang they're trying to win it. Kasi nandun eh. They're not hiding the losses. They're letting it show, but they're managing it effectively, which is very important. Kaya nga, hindi mo maloloko ang magiging clients mo in the future or kung magte-trade ka man ng funds na iba, na if you have a system, merong level of analysis and data na that will work and will just prove na talagang consistently profitable, tulad na sabi mo, or just profitable. Yes. And then, add ko lang din, tulad ng sinabi ko kanina sa first part natin ng usapan natin, diba, sa score, mas matimbang yung score, ay mas malaki yung bangas sa score mo ng talo, ng drawdown, compared dun sa percentage profit mo. So, malaki talaga yung chance na puro negative sila. Pero sino yung pinaka-closest to zero? Or positive? Okay, so... on ano rin eh, kung titignan natin siya on context, yung competition natin parang mag-start lahat sila ng full bar eh, ng health nila eh. Oo, lahat kikita sila, pero hanggang saan doon yung... Sino yung pinakamakunat? Sino yung pinakamaunat doon? Sino yung pinakamasurvive? Chani-chani lang ba? O Yes. biglang puk? Exactly. Kasi kung compare din natin to sa poker, ganun din, hindi ba, Boss Marv? Yes, of course. Di ba? Poker, meron kayo, equal kayo lahat. May equal chips kayo. Ngayon, sino yung mauubos sa inyo? Yes. At kung sino yung matitira, siya yung panalo. Tama. And also, kung sino yung natira din, siya din yung may pinakamaraming wins. Yeah. Kumbaga sa typical esports naman, ng mga RPG, sino yung mga tank build, sino yung mga glass cannon, malalambot, mabilis lang gumanyan. So, makikita mo rin kung ano yung personality ng tao based dun sa ginagawa nila. Medyo balance itong fourth team natin. Ano? Medyo magkakadikit Halos, yung kanilang well-balanced. stats, no? O sige nga, Negative tingnan na natin 9 to kung sino negative yung fifth team natin. Fifth team. Check natin yung ating 15. Anong sub-team pangalan ng naman? fifth team ulit? Sila ba ulit? Alpha ulit? O hindi. Hideout Ay, pa rin ba, hideout coach?
Oh, okay. Itong hideout, Ito na. itong all girls. No? All girls. Ito yung Luna, tama ba? Luna. Malalaman ba natin kung laging tama ang mga babae? Parang ibang podcast yan. Ay, Uncle Pals. Si Joe Plax na Uncle tatawagin Pals. natin. Extended of the Crypto Esports League. Dapat pala in-invite Gusto mo tanong nila ang natin Team yan sa Luna. actual live. Pwede. Kaso ako mababasyon eh. Ako mababasyon. Dapat ma-interview natin ang Team Luna. Team Luna. Pwede mong i-bleep naman. Tama ba lagi ako? Kayo na bahala doon. Ayun ba? Sino ba ang leader? Before ng tayo team? mag-push through sa data, no? Maganda tong ginawa ng Team Luna eh. Kasi syempre, alam natin na this industry is dominated by male, di ba? More on analysis talaga eh. Pero gusto din natin makita na paano ba talaga mag-trade ng babae. Yan. And konti lang yung space sa ano eh, sa babae. Nandyan yung si Mary, di ba? From Wave 3. Alam ko meron pa akong isang narinig, Coach Ali, Pati si Icarus. 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 Yun, so kumbaga only a few traders lang ang nakita natin na talagang nagtatrive dito sa industry na to. That's why happy ako na nag-build yung hideout ng all-girls team. No? Actually, yun yung goal namin din, Coach. Kasi sa mga trading community, medyo na-stereotype din yung mga babae when it comes to joining. Yung ibang babae, may trauma sa ibang community, maybe na-harass or Oo. napagtripan, and Kasi then kayo mangharas. na parang nahihiya na sumali. Parang minsan nagpapanggap na lang sila lalaki para Wala nang Para lang hindi matuto at hindi para maharas, matuto diba? at hindi i-look down. Kumbaga, may iba may nang-look down pa. Ay, babae yan, ganyan. Which is, sa amin naman, gusto namin i-empower yung mga babae. Siguro iba iniisip nila, girls is very emotional. Kaya ang trading is not for very emotion na ang tumatakbo. So, hindi ganun, girls. So, welcome kayo dito sa trading industry. At andyan sila para mag-guide sa inyo. Sali Wala kayo sa ako, amin. sila na lang. Sali kayo sa akin, mabait ako. At ulit. off-cam. Dapat in-invite nyo pala Off the record. Luna. Oo. Ano natin yan? Pa-podcast natin yan soon. Pwede ba? Pwede ba? Yan. Malay mo, di ba? Kung sino magcha-champion, pwede nating interviewin. Let's see. Let's see. This is And the that's fifth why, team. let's see na rin yung... Let's see their data. 50. Ayun, let's see Okay, na rin yung sino to? data. Okay, this is the Hideout Luna. Mainit-init. Okay, this is the Hideout Luna. The Hideout Luna, medyo range din from -12 to -19. Okay, so ang total score nila is -78.63. Not bad. So currently, pangatlo. So, Kasi may- granular ulit yung data granular nila. Hindi siya ulit. whole number. Hindi siya no? whole Parang number, no? Ito, Rob. Grabe So, yung pagka-granular meron na tayong ng data nila. -52, meron tayong -60, pero yung -60 na yun, meron pang pending na isang player. Then we have -72. Next natin is -120, 140. Yung meron. 120. right? Yun yung 120. talaga. Yun yung pinaka worst natin tonight. Based sa mga reveals, no? Hideout Luna. Okay. Aside sa sinabi nga, yung may granular data tayo between 12 to 19. At the same time, makikita mo rin siguro dito na ako, may familiar names kasi sa akin dito. Hindi ko kilala lahat. So, ina-assume ko lang na talagang alam mong they're trying their best to keep up float talaga dun sa metrics, no? And dagdag na rin natin sa mga hindi pa nabanggit kanina. Women have better means for me sa nakikita ko managing their emotions. Yes, emotions is one of their pero in contrast pagdating sa pera, Oo. mas madalas ang No doubt. No doubt. No doubt. Mas magaling sila dyan. So, let's see how they actually try to manage the market and emotions both at the same time. This is just the first time na nandito sila and maybe dumami pa sila in the future. Hopefully. Yan ang ating goal. Kaya tuloy sabi ni Fabi. So, let's see how they will evolve in the next few days. Kasi pag nakuha na nila yung groove, momentum yan, dire-diretso eh. Yes. And this is just picking up the pace, as I would say. Kasi first 7 days pa lang to. Halfway through. And
Ilang Coming days in na third. lang tayo. Coming in third at the moment. Coming Marami in pa tayo third. look Why forward. natin kayo, Boss Marbs. Ay, talaga. Grabe yung ano, no? Yung data nila, no? Ano siya, hindi siya whole number eh. Kasi pag Pachi-pachi. hinol number mo, ibig sabihin parang, ay, blow up ko na to. Negative Sagad. 40. Parang nagkamali lang pumindot one lot. Negative 40 points. Yeah, I think siguro yun lang, Boss Marbs, kasi yun lang ang data na nahuhugot namin ngayon. And Okay. we are So, wala very pa si reliant Fortune. So talaga. wala yung fortune Wala yung Fortune Wala Group. pa. Okay, Oo. sige, walang problema guys. dahil walang UID or hindi yan pa ang- mahugot yung data. Hindi mahugot eh. Isa sa mga reason na dapat nandun talaga kayo sa July 30 para mapanood nyo sila mismo. Tama? Agree. Diba? So yan, anything to add guys? Yan. Ayun guys, yung mga points ngayon, hindi ito ibig sabihin na kulelat sila. Kumbaga, kung titignan natin yung data na nabanggit kanina, negative sila. Pero, kung babasehan natin yung profit nila, kumita sila guys ng malaki, no? So, kumbaga, we just want to focus on sino yung pinaka-consistent. Yun yung tema ng discussion na to. Okay, consistency. Kaya, points ang pinag-uusapan natin. Kasi anyone can earn in the market. Kahit yung nanay mo, basta bull market, papindutin mo, pwedeng kumita yan. Correct. Diba? Pero gano'n ka-consistent si Wala pang nanay? emotion yun. Oo, wala pang emotion yun. Ano ba yung papapindot mo sa akin? Sige na nga. Wala pang emotion yun. Tama. Diba? Magkaka-emotion lang yun pagka nanalo na yung trade. So, ayun guys, again, para lang maging clear yung discussion ngayon, itong mga data dito na points is, ang basehan natin dito, gaano sila ka-consistent. Pero, based on their profits, lahat sila kumita. Yes. Kumita sila. Kasi And- yung isa, negative, yung sa Alpha, negative 52 pero up sila ng 73 something. $73. Diba guys? So narinig nyo, di ba? Yung iba dito na naka-sense account, up sila na 5,000 US. So $5 yun. So ayun guys, that's it. I'm done. That's for me. Ikaw ano, Fab? Yeah, medyo hindi na ako nagulat do sa result. Nagulat na lang ako kung sino yung mga tao na ganun yung score. Kasi ako in-expect ko din talaga na pauntian niya ng ng talo talaga eh. Kasi kahit na anong bawi mo dun sa percentage na return, kahit sabihin nating up ka ng 10%, eh kung na-draw down ka ng 10% din, Zero pa rin yun. negative ka pa rin na score. Medyo challenging nga yan. So, ayun yung niyan. So, magiging ko niyan, magugulat ako lalo kapag may team na nag-positive ang score. So, Matindi it's yun. a good Yeah. chance. Kasi medyo malayo yun. Ang layo nun, ng gap talon mo talaga agad yun. doon. Ibig sabihin, hindi na drawdown Oo. or nakain nila yung drawdown na bawi ng profit tapos pasok pa sa consistency. So, tingnan natin kung merong magi-stand out dito sa mga teams na to, and yeah, I hope Lalapitan ka ng mga hedge funds nun. O ganun, nalaman nila na ganun ka mag-trade, no? baka kuhanin ka sa sa Okada bigla. Kidnapin ka. P2P ba? Sir, dito ka muna, sir. Yeah. Next venue na ba yun? Next. Ikaw, brother pro. To add lang din, sa mga nasabi na nila. Dugtungan natin yung sabi, mas magandang mapanood nyo to in person dahil iba yung aura ng mga tao na yan pag nakikita nyo in person, kung Yeah. focus sila, paano sila mag-usap. And at the same time, kung you're supporting any of these teams, part kayo ng community, gusto nyong makita kung talaga bang approachable yung mga taong to kasi first time nyo sila ma-meet. So definitely, do visit sa July 30, tama ba? Sa warehouse, Brooklyn Manila. Warehouse. Brooklyn Warehouse sa Manila. And at the same time, importante yung meeting the community themselves. Doon malaman kung jive kayo eh. Yung numbers na to, hindi ba magsasabi kung magkoconnect kayo ng mga taong to. Agree kayo sa kanila. And these are just specific to the tournament na hinaharap natin. So, looking forward sa lahat na nanonood at nakikinig dito sa podcast episode na to para makita namin kayo dun sa event mismo, and at the same time, say hi to us. Ito, nakikita nyo na kami dito, and syempre, do provide din kung ano yung sa tingin nyo pang magpapaganda nito or gusto nyong i-feature natin lalo na on the event kung mapanood nyo to ahead. Yeah, yun lang. And last, gusto ko rin pasalamatan yung ating cameraman, Yeah, Boss Joel Marbs, MF Studio. So, Yeah, guys. for giving So, us this thank you, MF. opportunity. Follow nyo guys si Boss Marvin Fabi sa page niya. No? And
lahat ng socials niya, YouTube niya. Boss Marbs, Yes, of course, guys. Kita-kita tayo. Pero mas excited ako na pumunta sa July 30. Gusto ko makita kayo doon, no? Excited ako makita yung mga teams na nabanggit kanina. And gusto ko magpasalamat syempre dahil sila yung nag-initiate talaga ng magandang competition, no? Hindi lang para magpakita ng galing ng mga traders, pero syempre para mapakita rin na yung trading community is one big family rin talaga na nagtutulungan na lahat tayo sabay-sabay. Ang point lang naman ito, gusto natin lahat kumita, ma-achieve yung financial freedom. And ayun, dumami pa yung kaibigan natin. So thanks for watching guys. Maraming salamat. Follow lang sa lahat ng social media accounts and also yung Crypto Esports League. Yun lang. God bless.